mga nagtimbaya diya sa atong online. Amen? Anyway, natay online, bahala nga atong gamit, camera lang, pero use it for the glory of God. Amen? While some of you siguro tingala mo na i-camera na sa likod, ato lang ginipit-ipit at tungod sa because we have sisters in Japan and in Middle East, no, even some part nga nagapaminaw sila while still working. Salamat sa Ginoo sa mga mo share po if you want to visit our page, Dicam Christian Church, and we also launching the YouTube channel po sa Dicam Christian Church, no? Og anyway, ingna mong tapad, you are blessed by God. Ingna siya nga nalipay ba ka sa pag-alagad sa Ginoo? Puro raman pangutana, way tubag. Amen? And it's really a privilege this morning to hear the Word of God because ang Domingo, usa lang sa usa ka semana, ang ato ang trabaho, kalima or kaunom sa usa ka semana. Amen? Ang imuhang pagnegosyo, pagpaningkamot, kalima or kaunom sa usa ka semana, pero usahay tired na kaayuta, kapoy na kaayuta, bukat na itong hunahuna, itong kasing-kasing mo nang usahay pagka-Domingo, luya kaayuta sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya this morning, you are blessed by God. Amen. Salamat sa Ginoo. Before ta mo proceed, kisa diri nakaapil og mga lain nga mga churches na abay uban nga mga simbahan, they will invite you to their program, to their fellowship, and later on, after that, kuhaon kanila nya mahimo na kang membro, no? Usahay mura og kanang, pero kung saktong pamaagi, we have to ask for the pastor's clearance, permission nga, pastor, layo na kayo ko dire dito sa musimba, no? Kana bang gitawag nato sa Bisaya pa, Tagalog ba na, delikadesa, dito ka nag-church, kaya nga naman, makasakit na sa kasing-kasing sa pastor. Muna makapahiubos mo ng pastor, muburag kinabuhi. Kaya nga naman, alam mo, daghan kayo mga gihunahunap usahay. Kaya sabi nga nang nabasa ko sa online, ang kalipay daw sa pastor, labi na sa Ginoo, kung ang mga katawhan sa Dios sa church, sa iyahang giatiman, mulambo sila sa ilahang kistuhanong kinabuhi. Amen? Mag-grow up sila sa pag-alagad sa Ginoo. They will know how to pray. They will know how to read the Bible. They will now sharing the gospel to other people, and they will now ayaw lang mo panguha sa uban, no? Kato mga taong nakita nato nga hopeless ang sitwasyon, nagkinahanglan jud og Ginoo nga bag-o sa iyang kinabuhi, then you can share the word of God to them. Salamat sa Ginoo karon nga buntag. Kaya let me go on reading again our scripture reading this morning in the book of Luke chapter 9. Lucas kapitulo 9 bersikulo 21-27. Sabi ng Bible, okay, verse 21, Jesus strictly warned them not to tell this to anyone. And in verse 22, and he said, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the teachers of the law, and he must be killed and the third day be raised to life. In verse 23, then I said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Verse 24, for whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. And verse 25, what good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very self? And 26, whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels. And 27, sabi ng Bible, truly I tell you, some of you who are standing here will not taste death before they see the kingdom of God. Na may kusog kayo nag-live diha. Amen? Anyway, salamat sa Ginoo. Before ta maminaw sa pulong sa Ginoo, atong ipaubos atong kinabuhi, mag-aampo ta. Ginoo nga labing gamhanan. Salamat, Lord, karon nga buntag sa imong pasensya na nakig-uban kanamo.
nagaingon ka man sa imong pulong, duha og tulo, nga magkatigom sa imong pangalan, ikaw makiguban kanila. Salamat, ug ako nagaampo o Dios. Let it be that our mind, our heart, ang among hunahunag kasing-kasing, makafocus sa pagsimba sa imong pulong karon nga buntag. I am praying, Holy Spirit, to speak to each one's heart today. Thank you, Lord. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Atong palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Kumusta naman ang bagyong Cebuano or Bulanon nga uwan? Kaya kung Siargao nun to, uyan man to. Kung taga Davao to, ulan man to. Anyway, salamat sa Ginoo. Murag medyo nakapanganda ang mga tao siguro, or let's always prepare ourselves every time, anytime, tungod kay wata kabalo unsay mahitabo sa kalibutan. So what I read in the book of Ecclesiastes chapter 7, ay ingon ang English, ang Cebuano, doon nila nagpaabot kanato, kanatong tanan, mao ang kamatayon. Daghan ang nangawala tungod sa bagyong Tino. Daghan ang naluoy, ang mga balay, mga guba, ang mga sakyanan, mga anod, ang uban, wa na makita. What if that will happen to whole Philippines? Andam ba ang atong nasod? Bugat ang gidala sa atong nasod karong panahona. Labi na ang Pilipino, ang katawhang Pilipino. We have heard the corruption. We have heard the calamity, nangamatay. Pero naambot lang nga, may abot mo sila Davao City para mag-imbestiga. Anyway, we are not against with the government because the Bible says, pray for those who are in authority. Giampo ba nato ang ato ang mga leader? Pero, it doesn't mean nga dili na pud ta magpakabana. Unsay atong nakita nga dili maayo, di pud pwede nga magpa-abuse na lang ta. Especially you as Christian. Amen? Kay usahay, mugara sila, mas musamot sila, mura magmudaog-daog sila. Anyway, salamat sa pulong sa Ginoo. Our topic for this morning, take up your cross. Dalhon pasana ang imong cross. Kitang tanan, wa ko kabalo unsang cross nga imong gidala-dala. I do not know what cross you have today. Imo bang cross imong bana? Kay bisyoso? Mas pahalagahan pa ang barkada kaysa imong pamilya? Imo habang cross mo ang imong anak? Kay dili na matulog sigurag cellphone? Bato-bato sa langit ang matamaan. Magbagong buhay. Amen. Ito palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Or you yourself having cross in your heart because of sin, that's something to be transformed to be like the Lord Jesus Christ. Nga mausab ang atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa atong mga tambourine dancers, sa atong mga praise and worship team, atong palakpakan ng Ginoo sa ilang kinabuhi. Hallelujah. Murag nang suko naman. Anyway, atong palakpakan si Lord. Praise God. Doon na lang ko'y tulog ka mga butang nga i-share karon is focus in verse 23. Sabi ng Bible kanina, if anyone who wants to be my disciple, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Andam ba ka nga mosunod sa Ginoo? Or, nisunod na ka sa Ginoo, pero ang imong gidala-dala nga cross hangtod karon bugat lang gihapon ug wala nimo matugyan sa Ginoo. Amen? Kaya this morning, sabi dito, Jesus makes it clear to His disciples that being His follower means more than just believing in Him. It means surrendering everything for His sake. The word in English version na ay giingon diri, more than just believing in Him. Halos tanang mga tao sa Pilipinas, even sa kalibutan, nakailaman sa atong Ginoong Jesucristo. Amen. Halos nakaila ang atong paryente, ang atong higala, ang atong kauban sa trabaho, pero usahay dunay dili na linya sa kabubuton sa Dios sa iyahang kinabuhi. No? Ug naapoy giingon diri, it means surrendering everything for His sake. Gisurrender ang tanan para sa Ginoo.
Dili para sa akua, dili para sa imuha, dili para sa missionary, gisurrender ni imong kinabuhi para sa Ginoo. Question this morning, did you surrender your life to Jesus Christ? Amen? Ikaw rin mo tubag niya na igsuon. Pag may tag surrender, ibig sabihin, kaning kinabuhi nako karon, bisan og naa sa kahayahay, bisan og naa sa kalisod, bisan og naa sa panginabuhi. This life is not all about me, but this life is for Christ. When in my work, in my study, this is not about me, this is about Christ. Kaya sabi man diha, for His sake, para na kay Kristo. Ang naimong tapad, para kay Kristo. In your business, in your mind, in your heart, it means all of this is for Christ. Kaning tanan, para na kang Kristo. Amen. Ito palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. Let's go on. Ang sabi dito, the Lord revealed what true discipleship involves. Ang abi nato ang discipleship, enjoy lang. Bible study, prayer, gather, grouping. Ay, pagkanindot paminawon, no? Nya, outing, lamig paminawon, pero naay giingon diri nga word, suffering. Kung sa maning suffering sa Bisaya, mga pag-antos. Sa pagsunod sa Ginoo, doon natay mga pag-antos. Amen? Sa dihang si Kristo na tao, din sa kalibutan, sa bata pa lang siya, naana siya pag-antos, unsa man. During the time, the plan of Satan, when King Herod, lahat ng batang lalaki, gusto niyang ipapatay. That's part of suffering. Pero mas kamahanan ng Ginoo, wala namatay si Ginoong Jesu-Kristo during the time. Nya ikaduha nga word diri gitawag nga sacrifice. Yung imong tapad, sacrifice. Mo sakripisyo ka nga mo adto sa church adlaw nga Domingo. Musakripisyo sa ka nga mo absent sa imuhang trabaho pag Domingo kay musimba ka. Why? Because you are a Christian. It involves suffering. Sabi nga kanina, for His sake. Kay kung ang imong pagtrabaho o imong pagpaningkamot kanunay lang sa imuhang kaugalingon o imong panglantaw, there's something to be changed. Doon ay kinahanglan usabon. Suffering. Doon na ba tayo mga pag-antos sa ato ang kinabuhi? Doon na pag-antos sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Kung naay pag-antos, salamat. Kaya nga naman, dili ka na curse. Kung dili, pinaagi ang pag-antos, mahibalo ka, mupaubos sa Ginoo. Mahibalo ka, pagamit sa Ginoo. Sayang uban, pag nanay pag-antos, miingon na sila, Ginoo, basin og imo na kong gibiyaan. No. That's not the meaning of it. Sometimes the Lord allows suffering that your heart will be close to Him. Nga ang imong kasing-kasing mupaduol sa Dios. Amen? Ito palakpakan ng Ginoo. Kay usahay, paghayahay na kayo ta, maunay karon ng mahitabo, some Christians, labi natong naapad yun sa lisod niya kahimtang, faithful nga mga lagad sa Ginoo, sayo nga maadtog simbahan. Pag naingon og alas 9:30, alas 9 pa lang naana sa church. Amen? Bato-bato sa langit ang matamahan ng bagong buhay. Ato mga person worship team, alas 9:30, naligo pa. Pagkalami. Pag-abot mo diri, ikaw nalay gihulat. Maulaw ta sa Ginoo ni ana. Amen. No? Suffering, sacrifice. Pag-uli sa balay, tanan naga-cellphone. Dula-dula diha og mga unsa pa nga mga dula. Pag-abot ato simbahan, dula lang gyapon. Amen. Mo trabaho, mo sakay sa sakyanan, magtula lang gyapon. Ing na imong tapad, magbago na tayo. Mao na usahay, labi na karong panahona, kitang kistuhanon ang atong kabataan, ato gyud na silang tudluan sa Word of God. Amen? And another word, steadfast loyalty. Kanang loyal ka sa Ginoo. Jesus showed the reality of the cross that every believer must carry.
Naaagyod tayo gitawag nga cross sa ato ang kinabuhi. Atong tanawon sa diri ang part ni Jesus Christ, the path of the Messiah. The Messiah means the anointed one, the separated one, the chosen one. Jesus Kristo, siya ang Messiah gitawag. The promise in the Bible, in the Old Testament times nga, maoy magluwas sa katawhan. First, sabi nga ng Bible in the book of Romans, first for the Jew and then for the Gentiles and all the people. Unsa ba ingon ang Bible? Verse 21, sabi dito, Jesus strictly warned them not to tell this to anyone. Unsa ba din nahitabo sa Luke chapter 9? Ang tan-aw nimo, verses 1 until verse 6 about the 12 disciples iyang gipadala. Tagaan niya authority to empower, to preach, to heal the sick. And walay dala nga kwarta, walay dala nga mga kabtangan, basta kay ang ilaha manggawa sila, magsangyaw about ng harian sa Dios. When I was in Cainta, Rizal, last August, ang PMI, Paul Mission Incorporate sa Cainta, na sila training for missionary. Ang ilang mga estudyante dalon sa Baguio City, gikan sa Cainta, pag-abot dito without money. Gikan sa Baguio City, pauli nga walay kwarta, muuli sa Cainta nga kung sila sa training center puti pakayo, pag uli nila dito, nangitom na sila og medyo nagniwang gamay. Kaya nga naman, muuli sila gikan sa Baguio City nga nagbaktas, mag-share og mga gospel, unya without money. Pero wala man pa'y gibalita nga nangamatay nila as the missionary reported it. Nakauli sila kanya-kanyang oras, kanya-kanyang adlaw, pero nangaitom, ang uban nagniwang, ang uban siguro nangabusog, kaya na may mga tao nga labi ng Pilipino, maabi-abihon manggod. Pagkaunong pagbisita ka, diba? Amen? Bisita ka, kuha itong muskitiro nga karaan na kayo. Antik, patulugon ka diha. Itong plato nga karaan na kayo, panahon pa nila pulapon. Anyway, ingana man ang Pilipino. Pero the mission is, when I've heard it, it's like from YWAM. Ingana po lang sistema sa una. No? Usabay, ito in verse 7 until verse 9 about kaning pangutana sa mga disciple about kay Jesus Christ kung unsa kinsa siya, no? Some of them you are John the Baptist, some you are the prophets, no? But ayan na. And then pag-abot sa verse 10 until verse 20 verse 7:10 about feeding the 5,000. No, gipakaon ni Jesus. Verse 18 until verse 20, mauna ni karon si Peter miingon that Jesus is Christ. Nangutana siya dito, kinsa man ko para sa inyo, ang mga tao unsa may kaingon, miingon ang mga tao, you are John the Baptist, some you are Elijah, but Peter said, you are Christ, the Son of God. No? Mo ning gingon ni Kristo nga don't tell anyone. Ayaw sa istorya sa uban. And then verse 22. Muna na karon ng iyang agian. The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders. Ang anak sa Dios mag-antos og daghan mga kalisdanan apan isalikway siya sa mga elder, sa kadagkuan sa mga pari, sa mga magtutudlo, and ingon ang Biblia, he must be killed and the third day he raised to life. Kani nga, unsay bation nimo kung ako moingon mamatay na ko ugma. Jesus name. Ayaw tahon, pastor. Ayaw sa. What will be the mind of the disciple during this time? Kung ilahan ni kitagag pagtagad, iyang gisulti kung unsay mahitabo kaniya. Amen? And that is the path of the Messiah. Part na siya sa iyahang mission, mag-antos siya. No? What's the point? Jesus tells his disciple that his suffering and death were not accident. They were part of God's divine plan for salvation. Parte kato sa iyahang mga plano sa Dios Amahan nga siya mag-antos. Sa atong kinabuhi, dunay mga pag-antos pod. Amen. Apan, as I said, ang pag-antos, it's a blessing from God. Kay kung wa natay pag-antos, kung hayahay nata usahay, mauna nga mag-relax-relax nata.
people in Cebu, in katong naapektuhan sa bagyo, maybe some of them wala mag-expect og ato ka kusog nga tubig. Siguro jud wa gyud sila mag-expect ang ilaha kusog ang hangin, ang ulan tamang-tama, ang tubig saktura, pero they don't imagine nga ming-abot sa second floor ang tubig. Ing ato lang kadali ang ilahang gihaguan, gitiguman, nawala ang tanan. Amen? It's a reminder kung unsay naani mo, dali ra kayo nang mawala. Pero ang pinakanaani mo nga si Kristo, mo ni maghatag nimo og kasiguruhan. Amen. Ito palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Let's proceed with His word. Sabay-sabay ta magbasa. Following Christ means trusting God's plan even when it involves suffering. One more. Following Christ means trusting God's plan even when it involves suffering. Ang pagsunod kang Kristo, parti ang kalisdanan. Di lang puro hayahay. Di lang puro lami. Kung sa pagkaon pa nga gulay, dunay palya. And I know many of us this morning don't like palya. Amen. Labi na ito mga bata, believe me, pag palya ganina, di naganahan. Pero pag mga chicken nuggets nako, sarap na sarap. Right? But much healthier the palya than the, pero ayaw po adlaw-adlaw ipakaw ng palya kay magsawa na po na pait na po kaayo. No? Mauna usahay, dunay mga kalisdanan, mga pag-antos, pero to strengthen your faith sa Ginoo. To strengthen your relationship kay Lord. Amen? Kay kung puros lami, usahay dili pod maayo. Kaya sabi dito, following Christ means trusting God's plan even it involves suffering. Kay ang plano sa Dios, kung tan-aw nimo ang Bible, dili dali. Amen? And let me give you one example from the Bible. Joseph the dreamer. Dili man siya ingon nahimo dayong gobernador. Ang iyang brother na-hate sa iyaha, nasuko sa iyaha, gibaligya siya, nahimo siyang slave, and then napriso pa yun siya. That's how the plan of God in life. Dili tanan ang atong hunahuna, ang akong anak, ang akong pamilya, akong trabaho, lisod kayo. That's part of God's plan. But don't give up. Ayaw ug undang. Kay nganuman gitudluan imong kasing-kasing nga mosalig ka sa Dios. Amen. Gitudluan imong kinabuhi nga mudangup ka sa Ginoo. Karong panahon na ang atong nasod naa sa kalisdanan. People are, nagareklamo ta, corruption, kalamidad, kinsa nalay basulon. Sometimes dunay reminder ang Ginoo nga kitang tanan mo bow down diha sa Ginoo. Amen. Tabakpakan ang Ginoo. Eng na imong tapad, you are blessed by God. Sa pamilya, dili po tanan hayahay. Dunay mga panagbingkil sa magtiayon. Dunay mga usahay, away-away. Amen? Sa mga anak, usahay, makadungog og yaw-yaw gikan sa ginikanan. Unya usahay, mingon dayon nga mag-rebuild din ako. No, don't do it. No? It's part of Christian life. It's proceed. Sabi dito, sabay-sabay ta magbasa. 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Ang mensahe sa cross para sa uban nga mga laglag binuang. Ang ilang pag-ingon mabito ni, I've heard one time nag-Bible study dito sa Block 41 siguro to sa una. Miingon ang usa ka kauban sa church, salamat sa Ginoo sa among kalisod, sa amuang kawaladon. Dunay nakadungog miingon, ngano magpasalamat man ka nga naa man ka sa kalisdanan. Ngano nagpasalamat man ka nga naa man kay balatian. And look at this. Because you know that you are saved and you are in the power of God. Sabi ng Bible, but to us who are saved, being saved, it is the power of God. Ang cross, dili binuang.
Mao ni nga ing naimong tapad, you are blessed by God. Ang cross, mga igsuon, mao nay simbolo sa kaluwasan nato. Gipas ni Jesus ang atong sala sa iyang lawas. Dala niya ang tanan para ang tanan nga motuo kaniya makabatunog kaluwasan. Kaya sabi dito, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, mga nangalaglag. But to us, para nato who are being saved, it is the power of God. Gahom kini sa Ginoo. Amen. Another word in the Bible, sabay-sabay ta magbasa, Hebrews 9:28. So Christ was sacrificed once, take away the sins of many, and He will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. What's the word that you will learn from this? Katong pag-anhi di aniya, first niyang anhi, gipas aniya ang sala sa mga tao sa iyang lawas. Gidala niya ang atong pagkadautan, gidala niya ang atong pagkamakasasala, gidala niya ang atong pagka rebellious in His body, sabi ng Bible. Christ was sacrificed once, take away the sins of many, and He will appear a second time, not to bear sin. Di niya pasanon pa ang sala. Second coming ni siya, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Nagapaabot ba ka sa pagbalik ni Jesus Christ? Amen. And while you are waiting, unsa may imong ginabuhat, habang nagatuo ka nga muanhi siya. Kung naamoy mga parente nga nasa abroad, or imuhang bana, or imong anak, or unsa man, pag muuli siya, unsa may imong ginabuhat sa inyong balay? Siyempre, nangandam ka, nanghinlo ka. Amen? The same with the Lord. When He will come again, dapat every now and then, andam ta sa pagsugat kaniya. Amen? Tapalakpakan ang Ginoo. Ikaduha is very important matter. This is the key verse, no? The call to discipleship. Ang pagtawag sa pagkadisipulo. Sabay-sabay ta magbasa. Then He said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. One more, louder. Then He said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. It's a very heavy word. You know what? This is no longer being a self-centered Christian. A heavy word when we say, I'm a disciple of Christ. You must to know, when you are following Christ and you say to yourself, I'm a disciple, pero you still living like a worldly person, you still living like, ang imong kinabuhi, I said ganina, Sunday Christian lang ka, something being a disciple, you must deny yourself. Your ambition, your desire, your plan is no longer about you. Why? Sabi dito, deny yourself. Ingnan mong tapad, deny yourself. Amen? Mauna nga, pag Domingo, spend time with the Lord. Asa man ka nga lugar mo adto, spend time with the Lord. Kaya nga naman, usa lang na kaadlaw para sa Ginoo. At yung tanaw ni siya. Sabay-sabay tayo magbasa. To deny oneself is to let go of personal desires, pride, and selfish. Wala na ko'y pangandoy, pastor. Wala na ko'y tinguha sa akong pamilya nga makalingkawa sa kalisod. No. That's not the point. The point is this one. Your ambition is including Jesus Christ. Nangandoy ka karon, pero ang imong pangandoy, apil na si Ginoong Jesucristo sa imuhang pangandoy. Amen? Nangandoy mo sa imong pamilya nga makalingkawa sa kalisod, but the center of that ambition is not about that ambition, but Christ Himself, the center of that ambition sa inyong kinabuhi. Amen. Nangandoy ka nga mo abroad, pag abroad mo makalimot na kamo simba. Kay busy ka huna-huna sa mga padalhanan sa mga imong anak sa Pilipinas, pangbayad, panglaag-laag. Ay, apil mo dyan laag-laag. Amen? Paglaag-laag, mo laag, Domingo pa jud. Halaka, bato-bato sa langit ang matamaan.
magbagong buhay. At palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. The word personal desires. Mao na pag mga lagad ka sa Ginoo, miingon kag I'm a follower of Christ. It's a heavy word. Bugat kayo na siya. Kaya nga naman, you deny yourself. Amen? O napagiingon diri, pride. Believe me, o lubas natin mga pride sa kinabuhi. Ang mga ginikanan, garbo nila ilang mga anak kumakahuman nag-eskwela. Labi nagmakatrabaho na, labi nagnegosyante na. Believe me, malipay kayong mga ginikanan. But be careful of that. Amen? Kay basin sa inyong kalampusan, mahimutang garbuso. And the Lord will remind you again, muna karon ibalik mo sa karaang kahimtang sa una sa dihang kistuhanon ko nga wala pa ko'y kabtangan, halos di ko ma-absent mo simba, pero karon na ako'y kabtangan, na ako'y kundo, na ako'y raptor, wa naman ko katudog simbahan. Amen. And we desire for that. And sometimes it's not good. Ikatulo, selfish ambition. Walay apil ang Ginoo sa imuhang mga pangandoy. Nangandoy kag mansyon. Ang uban nga mga hater nakita ko sa social media, itong mga sekanan nga mga nanganod na nagka-file dito, mayingon na yun dito nagpost dayon, wali yun makaluwas ang kwarta, di yun makaluwas ang kabtangan. Kasuko ba oy? Amen? Imo nang gihaguan. Nag-eskwela ka for how many years, naningkamot ka. Ngayon din mga tao ming kana manggod makapalipay man nato na. Pero the point is this one. Ayaw jud kalimot sa Ginoo. Amen? Labi na pag progresibo na imong kinabuhi. It's very difficult for being a disciple nga progressive na ka. Kaya nga naman, you are busy of your work, of your business, until so much time nga you have in the world, wa kay panahon nga mosimba sa Ginoo. Amen ba? Ang naimong tapad, dili to ikaw. To deny oneself is to let go of personal desire. What's the point of this one? God's desire for your life will be done. Ang pangandoy og tingwa mo ni nga naa kay plano bitaw, ano nga mo to naabot akong plano? Kay di man to plano sa Dios sa imong kinabuhi. Amen? Na kay plano nga gusto ko maadto. Ang kanang bang giingon nila kanang mga laag-laag, namingon kag sana all. Meow meow meow. Amen? Sana all kay ngano man kato nga plano ninyo, nagplano mga barkada, manlaag ta sis, manglaag ta brad. Kutob lang sa plano. O namingon na lang sana all. Amen? Nga naman, dili man to desire sa Ginoo. Kaya kung desire to sa Ginoo, wa pa niya giplano, tuwa na mo. You enjoy, but sometimes enjoy now, suffer later. Many of the believers like that. Lipay-lipay karon, pagkahuman nga sakit na agay-agay. Pag-check up, gubaan na ang kidney. You enjoy of drinking alcoholic drinks. You enjoy of playing cellphones, siga-siga na ang mata, pag-check up sa doktor, naku, ang imong mata, college level na ang grado. Bato-bato sa langit ang mata na bagong buhay. Amen! Ang palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Praise God. Oh? Enjoy, maglaag-laag, pagkahuman, mag-antos. Sometimes, wala ma-inline sa being a disciple of Christ. Okay? Sabay-sabay tayo magbasa. The cross symbolizes suffering, obedience, and even mutuo ba ta nga bisan ang cross in the life of Christ, ang cross is obedient. Pagtuma niya sa amahan. Ano one like cross siguro sa ato adiri, believe me, itaganahan og mga sakit. Amen? No one like problem, di taganahag problema. Kaya nga naman, mataranta ba na yun ta? Mawirla ta. Hala ka, ang akong anak, naunsa na ni. Tawag diri, tawag dito. Usahan nakalimutan nga, relax lang sa peace of mind. You have God. Amen? If you know the disciples, when they are in the boat during the time, mingabot ang kusog nga pagkusukuso sa balod, all of them, nabalaka, mga matay, mga lumos, pero Christ sleeping there with them. Tulog-tulog lang siya. Gipukaw sa sayang mga disciple, Jesus, wa ba ka nabalaka, wa ba ka nahadlok nga, mga matay na mi? And then Jesus, iyang gi-rebuke ang wind,
nahilom usahay during that storms dagkong balod sa kinabuhi, kalma lang ka kay naay Ginoo. Amen. Ay namang tapad pagkalma pud usahay. Mga balayro noon sa eskwelahan, wa na ta, usay makaingon ta, di na jud ko makahatag sa akong offering, Lord. Puros na lang pang eskwelahan, puros na lang pang tuition, Lord. Mga balayro noon Ginoo sa bill, tanan-tanan. Believe me, the Lord will be our provider. Amen. Salamat sa Ginoo. As we experience the COVID time, alam mo, doon ay usa ka nagsimba diri. Kaya ang atong missionary naghatag og kuan, food packs. Lipay kayo tanong. Dako kayo ang sudlanan. Dako kayo sudlanan, God. Pero ang sulod, tama ra. Amen? Ingon niya, pastor, ang among church, dako kayo. Mga membro na mo, milyonaryo, pero wala ingani among church. Yung kuasa dahil inyong kwarta, puro ra mo misyon, puro ra mo anak. Pero tagaipod ko. Anyway, sometimes like that. Okay? Obedience. Look at this verse. Kung ikaw Kristohano na ipag-antos, unya mutuman ka, hangtod na sa kamatayon, pag-alagad sa Ginoo ba? Let's read together this one. Sabay-sabay tayo magbasa. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Kinsa man ni siya? Jesus Christ. Bisan siya nagpakatao nga sama nato, pero sabi ng Bible, He humbled Himself, nagpakaubos siya o mituman siya hangtod sa kamatayon, hangtod sa cross sa kamatayon, sa cross sa Calvary. Gwapo ang word, nindot kayo. He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Namatay si Jesus, and that's part of obedience. Amen. I reminded all of us to read the Bible. Did you read your Bible? Wala na pastor, kay na busy na gyud mi og sige og dula, nalingaw na gyud taon mi pastor og dula ba. Sa naman ni oy, grabing kalingawan. Like, follow and share. Unsa pa kahadiha nga mga kaning mga trending karon viral, sayaw-sayaw, mga batanon, TikTok, pasimbahon gani nga uluksuta, sayaw ta, gahi na. Amen? Bato-bato sa langit ang matamaan, magbagong buhay. He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Bugat kayo na igsuon. Pag ingon ni Kristo sa mga disciple, siya nga son of man, mag-anto siya, isalikway sa mga pari, isalikway sa mga magtudlo sa balaod, unya, mamatay siya, mabanaw sa ikatulong adlaw, unsa kailang hunahuna ato. Bugat kayo na siya, nga pag-istorya ng Ginoong Kristo. Kaya, very nice word, sabi dito kanina, the cross symbolizes suffering, obedience, and even death. And this word, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Question, are you obedient to God? Amen? Na ako nabalitaan na nakita sa social media, doon ay usa ka grupo sa mga religious group, nga doon ay gipatay ang ilang treasurer. Grabing kwarta siguro nila, billions po siguro. Siguro mga contractor po to sila. Anyway, nagkagubot-gubot sila sa ilahang organisasyon. Alam mo ba, doon ay mga grupo sa relihiyon, Tagalog pa, aakitin ka sa pera. Simba, tagaan-tagag kwarta. Simba, tagaan-tagag buga. So many of you are like that. Ingana ko na Christian. Ang pastor miingon sa kuha sa Surigao. Dong, gusto kami eskwela? Nailibing eskwelahan sa Davao City. Head to foot, libre, uniform, with 20 mil ng allowance. Sa akong pagkabisyuso sa una, why na duha-duha? At tudyog kong Davao. Pag abot ako sa Davao City, sa Stone Rock Village, Catalang Grande, alas 10 sa gabi, nagkanta man karaan nga kaning nakanta pa na to, Through It All, sa ganing kuro sana, I sing to you, na, di na magyudi mao akong naabtan. Sige naman ikantag, I sing, iyon, libre. Pero alam mo ba, nagpadayon lang ko. And this Korean missionary interview during the time, nag-interview sa kuha, do you know God? Do you know God ba daw? Kaya di pa man sila kayo kabalo mo
English ug Cebuano, kulbaan ko. Do you know God? Suko sa man eh. Suko man siguro yung mga Koreano. Do you know God? Ko yes. Do you receive? Yes. And then nag-exam. Salamat sa Ginoo kay wala ko knowledge about Bible during this time. Pero salamat kay Lord kay nakapasar ta. Nakapasar. And then na-challenge ko, nakita na ko a professional doctor from America. Kaya naiwaywam during the time, mga Amerikano, mga Aprikano, nag-mission sa bukid dito sa Mount Kilugbog sa may Davao Occidental karon sa Santa Maria. Tingala ko, musakay mga motor, gunit-gunit mga bata, maatog bukid, mahatag mga medicine sa mga tao. This is a Christian life. Amen? Dili dalo ba? Grabe nga mga tao ni, ilang gihatag, ilang kinab. And that's the moment nga challenge ko, mupadayon ko. And been asked by my friend during early morning, kay amo ang kadabuntag devotional, sa eskwelahan, alas 5 pa lang na lahi na ni pangayon, di naman baso, di naman sigarilyo. Unsay pre-request ni mo, Brad? Kung unsay pre-request, ani? Tingin ko sa kong amigo, Brad, ikaw sa una. Kaya kung unsay imong pre-request, copy-paste lang ta. O, nangupya lang ko. Amen? Nangupya ko, and I never imagined that the Lord is calling me to be a pastor. Unya, gusto mo magpastor? Nagsugod na ta diri sa deka sa una, nagluto mi sa heater lang. Milabaw ang ikog sa isda. Kaya wala man tayo stove, wala man tayo rice cooker, milabaw ang ikog sa isda. May naamay tagawaywam si Kuya Nelson. Nakita siya, pastor, wala day kay stove? Wala pala kay Kuya. Later on, December, nagregalo sila. Amen? Unsa man ang imuhang mga kalisdanan sa pag-alagad sa Ginoo ayog undang. Suffering, imong ambisyon, i-appeal na ang Ginoo. Amen? Usay miingon ta, ay nako, I have heard of this. Naningkamot ko para sa akong pamilya. Unya, pag ma-disappoint ka para sa pamilya, unsa naman akong pamilya? You will realize later, dapat jud involve ang Ginoo. Amen. Tabakpakan ng Ginoo. That's my testimony in the Lord when I started my Christian life. Dili man sayon, pero nalipay ko mga lagad sa Ginoo, no? And let's go on. Sabay-sabay tayo magbasa. One more, louder. True discipleship requires constant commitment, not what does it mean, convenience? Siguro nakaadto mog tindahan diha sa taas, duha man ka buok diri sa Kabantian convenience store. 24/7 abli na sila kay para kung ang matindahan uban sarado na, sila abli gihapon pero medyo mahal-mahal lang jud. Mahal-mahal jud ang patong kay alam mo nagkasakit si pastora, nagpalit ko og katong colored water. Naingon pa si Joanna, blue water. Papa, I want the blue water. Yung ko, okay, let's buy the blue water. Mahal man. Nag-adto ko sa kanang tindahan diyan nga dako-dako, kanang mura na barato pa daw. Barato raman. Anyway, convenience. Pag-alagad, being a disciple, ay Christian, dili tanang panahon nindot o convenient ang atong kinabuhi. Amen. Labi na magsugod na ka mga lagad sa Ginoo, believe me, hampak-hampakon kag mga storm, mga pagsulay, sometimes your family, sometimes your children, sometimes your husband, sometimes your wife, moingon nganong naglahi man kag relihiyon, nganong lahi naman imong simbahan. And I have heard, yes, last Sunday ata to, yes, last Sunday, doon ay usa ka bata gikan pa sa akong simbahan di ay nagidala man diri. Yung utanan ni pastora, where did you come from? From the big church. Dako ko yung simbahan dito. Salamat sa Ginoo kay niani gyapon diri. Second service naman diri. Anyway, pero dakong kaibahan kay ngano man, we are a Bible-centered Christian. Amen? Are you a Bible-centered disciple or not Bible-centered disciple of Christ? True discipleship requires constant commitment. Basta worship team, sayon-sayon lang mo absent, dili kumutugtog, di kumusimba. Your commitment in the Lord, kumusta man karon. Ang atong oras nga gisabot, mayong gani ko usahay kay
Leah, ayaw na i-announce niya, kimaulot na si Ginoo. That's a lie to God. 9, mga butag, 9:15, bakak mana. Amen. Bato-bato sa langit ang matamaan, magbagong buhay. Sa trabaho, sa eskwela, bahala buhay tulog, pero sa iyo malaki ka maadto. Amen. Usahay ganit traffic ulan, imong suungon, kay nga naman, mahadlok ka ma-absent. Pero para na gani sa Ginoo, okay, pastor, di masuko. Ingon ko kay pastora, di na ako masuko, kay high blood na baya ko. Na baya ko maintenance, ko mamatay ko sa iyo, ani. Let the Lord will change your heart. The Holy Spirit, when you pray, ask the Holy Spirit, Lord, nakapasuko ba mi kay pastor? Halak ka dira. Amen? Lord, di naman si pastor mo chat, kumusta? Your commitment to God as a disciple. Usahay, kanahan lang mo simba, kay convenient ang kinabuhi, daghan og halin, daghan og income, mo simba kuron. Pag wala gani, ay, pahulay sa. Bato-bato sa langit ang matamaan, magbagong buhay. Amen! Ito palakpakan ng Ginoo. Through discipleship, I hope next Sunday will be earlier than 9:30. Inay mong tapad, amen? Bantay jud ha. Sa worship team, I always remind you, maulaw ta, naman si among Ninong Manuel diha. Giingnan ta mo, maulaw ta. Ako siyang ginasundo dito 9:10 or 9:05 ana. Pag abot na mo diri wala pa mo. Sunduon ta mo maayo mo maglawas. Amen? Pero kung mayon no pastor, sunduan mi diri para lami pud gay paminaw. No. Sacrifice for the Lord. Kung nakalaag ka dito sa laaganan sa Ruas Night Market, sa Ginoo di ka makahatag panahon og laag o panahon nga mosimba, priority ang Ginoo. Amen. Hinay mong tapad, you are blessed by God. Your commitment to God. Ingon ko dili lagi ko makausap sa kasing-kasing sa atong personal worship team. Only the Lord. Na high blood nako. I want to relax sometimes, pero salamat sa Ginoo mo nang usahay. Pag moadto mi sa bukid o makarelax mi, ko Lord, salamat. Mag-relax ako, Lord. Na high blood na ba ako tinuod lang na anak ko, duha ka pag maintenance. No. Anyway, pray for your pastor. Amen. Pastor Bal was there and he is planning for church planting. Let us pray for that. Atong tabangan ang buluhaton sa Ginoo. Di man ni amua, iya man ni sa Ginoo. Amen. Let's proceed. Sabay-sabay tayo magbasa. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. It's not me. It's the Word of God. Muingon ka, Kristohanon ka, pero wala kay ligong commitment sa Ginoo. Kristohanon ka, pero wala kay commitment nga moampo sa Ginoo. Wala kay commitment nga mo on time, mo simba. Wala kay commitment. Maayo ta sa mga music, pero imong prayer life, kumusta ka kung maayo ba? Amen? Bato-bato sa langit ang matamaan, magbago. Ano bang ibig sabihin nito? Whoever claims to live in Him, karong panahon na, lisod na identify kay nganuman, taghang mga tao, even dili mga tigsimba, mugamit nag bersikulo. Mugamit nag Book of the Bible, kapitulo. Nya ikaw nga usahay sa kadaghan-daghan mo kapitulo, bersikulo, nakalimot na ka. Pero ang kalahian, ang bunga sa imuhang kinabuhi. Amen? Ang bunga nga doon na kay pasyensya, doon na kay gugma, doon na kay self-control, doon na kay discipline, doon na kay kind heart. No? Ingay mong tapad, you are blessed by God. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Kung unsay kinabuhi ni Kristo, mapud na atong kinabuhi. Kaya nga, sabi dito, look at this. Sabay-sabay tayo magbasa. To follow Jesus is to give up control and trust Him fully every day. Somebody, my son, asked me a question about, nakalimot ko, ingon ko, don't worry about that, Jihan. Why? Is not our control. Beyond our control. Di na nato na mga nahitabo sa Amerika, mga nahitabo sa Germany,
sa Middle East, sa Pilipinas, it's not our control. It's God control. Amen? To follow Jesus is to give up control and trust Him fully every day. Question, did you trust God? Don't trust your heart. Don't trust your money. Why? The Bible says, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Tananin mong pag-aatuan, tananin mong plano, tananin mong buhaton, acknowledge Jesus. Amen. And another word, last, the true life and value of the soul. Sabi ng Bible, sabay-sabay tayo magbasa, for whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will save it. Sabi ng verse 25, what good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very self? Unsaon daw niya kung siya na lang ang tao sa kalibutan wa na say silingan? I mean, kung maangko na nimo ang tanang kwarta, dollar, euro, unsa pa diha nga kwarta pero ang imong kalag maimperno. Did you remember the story of the rich man? When the rich man died, he is no longer rich in hell. Kung sa ingon, Abraham, kung mahimo, ipadala, balik sila sa sa amo ang mansyon, kay na ako'y 5 ka mga bugoy nga igsoon, unta sila makadungog ug maghinulsol. Ingon ni Abraham, naa naman dito si Moses, naa naman itong prophets. Who are those prophets and Moses? Those are the people who share the gospel. Kinsa man to, ikaw ug ako kung mo share ka gospel. Ikaw mao ang prophet. Share the word of God. Amen? And let's go on. Sabay-sabay tayo magbasa. The world teaches us to protect ourselves and pursue comfort. Mo na ni, hayahay na, comfortably na. Yes, this is it. Okay? Mukanta na lang jud ka og I am satisfied. But the world teaches us to protect ourselves. Usa ka adlaw naglinog. Tanan mga mama nagchat, ma'am, akong anak, ma'am, palihog ing na nga, diha lang siya. Tanaw na ko daghan na kayo. What the point? Walang masama na ha to protect ourselves, our family. But remember, there's something to understand that we have to offer ourselves so that the Lord will protect us. Okay? Look at this. Sabay-sabay tayo magbasa. Jesus teaches the opposite. The real life is found in surrender, not in self-preservation. The more you surrender yourself, the more God will preserve you. The more you surrender yourself to God, the more God will use you. Peter, James, John, who are they? Doctor? Master? No, they are a fisherman. But they surrender their life to Jesus, and then Jesus used them. Amen. Ang naimong tapad, surrender. Imo na bang surrender imong kinabuhi sa Ginoo? The real life is found in surrender, not in self-preservation. Usahay mga ganihin, nag-uli ko sa balay sa Surigao, buhi pa akong nanay nagipalit nga dakong kaldero ba, marag, dako yung kaldero, siguro masigo ang iskasakong bugas. No, kumidya na. Siguro mga pila kilo, ingon ko na, warning, wa pag yun na ito, ang lubot sa kaldero, pastila pa yun ka. Sino pa yung ko, tatay, dalon sa Davao ni kay, sinanay nga nagpalit, namatay na tao, ng kaldero pa nagamit. Di-preserve, kay daghan man kaldero sa mong balay kay, kabalog ka, pag minuwag dayong, ang imong membro dito dayong sakop, 100 ka buok, 85 ka buok, pag naay, namatay, tanan nga mga tao sa dayong, pamilya, dito man mga on, so yung ana, dapat yun ang lugar na mo sa Surigao. Muna, namatay akong nanay, yung akong amigo nga pastor, kuya man, dili mo naman nagkasal? Grabing tao, why? Because that is member of Dayong. Sa Surigao noon pa na, Dajong. Dajong o Dajang. Anyway, kumedyara na ha? Self-preservation. Natin mga gamit atong gipang-preserve. Mga gamit, ka na bang kolektor ka? Like, kolektor kag sakyanan nga vintage car or mga gamit, abot pila ka mga tuig, magabok na siya. Mas maayo hata kay pastor. I mean, I'm just joking. Tinahod na siya. Mga gadget, kalami kaning iPhone, lami, preserve yun mo ni kay,
pag dako na nimo siguro mga naanak sa saktong ani, paggamit nimo, wala na drain na ng battery ana, di na magamit. Amen? Sometimes dili maayo nga daghan tag ipang preserve sa kinabuhi. Kaya sabi dito, the real life is found in surrender, not in self-preservation. Amen. Sabay-sabay tayo magbasa. Many people trade their souls for success, pleasures, or approval. Grabe, mga vloggers, social media, ikaw lagi may imong kagiunsa man itong kwarta, pang pamaypay ang kwarta, baghiga ng kwarta, kapag kalamiun, hinduta, oy. Pero ang tinuda to, play money ra to. Giingganyo lang ang mga kabataan karon para sila madani, para sila malitag. Unya mga kabataan lagi kay gusto man og kanang instant success. Ingon pa diri, many people trade their souls for success. Kung sa Bible ka, wala joy instant success. Wala joy biglaan nga pagka-milyonaryo or instant. Kinahanglan jud ka magkugi, maningkamot, panington ka, maghago ka para nindot ang bunga sa imong kalampusan. Pero believe me, I do not know kung naasa ninyo din na pusta gihapon ng mga sana diha. Kanang bitaw mga box karon, believe me, grabing sugal noy. Legal na, gagmay nga mga sugal diha, mga box bam. Dinhi sa dikam but lakabuok. Ato ko dito na aman, gamay nga box. Ato ko bikas na agap gamay nga box. Nga daghan mga tao linya-linya, number lang na ha. What's the point? Instant success. Instant success sometimes not good. Why? Karon nga di pa ka milyonaryo, di pa ka successful, sige magagsimba. Pagkwartahan na ka, sige na kaglaag. Kay ang tao baya jud pagdahag kwarta na anak kaniyang kwarta, mausab. Pero ini mong tapal ayaw ka usab. Amen? Many people trade their souls for success. Pleasure mo nang uban nga mga vlogger, mga vloggeries malay. Ang uban tawon naghubo-hubo na para lang makagain og daghang views. Ang mga tao po tiya ganahan mo tan-aw, musigang mga mata, ang mga buta na open ang mata. Pleasure or approval. Many people as disciple of Christ, let's be careful, especially sa social media. Kana makalimot jud ta usahay. Okay? Sabay-sabay tayo magbasa. Jesus reminds us that no worldly gain can replace the value of a soul. Wala na'y makabaylo sa kalag nga gibayra ni Jesus sa iyahang dugo sa krus sa Kalbaryo. Gilukat kaniya sa bililhon nga dugo pero imuharang ibaylo sa kalingaw-lingawan nga social media, usa pa diha nga butang sa kalibutan nga dili mulungtad hangtod sa hangtod. Okay? Another one. Sabay-sabay ta magbasa. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. One more, louder. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself. That's a disciple. The disciple is now, your life is now in Christ. And you are now for Christ. Not for the world, not for other, but you are for Christ. Sabi dito, the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Ang imong tapad, you are blessed by God. Salamat sa pulong sa Ginoo. The life that is given to Christ is the life that truly lives. Ang tinuod niya kinabuhi, nagihatag kang Kristo, mao nay kinabuhi nga naa, pinakanindot niya, maayo, tinuod niya kinabuhi. Lastly, the warning and the promise. Okay, look at this. Sabay-sabay tayo magbasa. Whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of them when He comes in His glory and in the glory of the Father and of the holy angels. Kuyaw kayo na siya nga word, kung kita maulaw sa atong, ang pamataling uban, have you heard the story of
bleeding woman in the Bible for 12 years? Naulaw man siya. Tago-tago siya. Ingon siya, mutuo ko. What's the point? Tahang Kristohanon sa simbahan, musimba, pero pag-abot sa ito sa trabaho na gani sa imong mission work, maulaw na ka kay mahadlo ka pa ang puon. Kaya ano man, makabalumampo. Amen? Pag-practice og ampo, ini ang tapat, pag-practice og ampo. Ayaw kaulaw. Oy, lahi ba nagrelihiyon si kuan kay bawal nimo kaon og kuan. Baboy. Siyempre, baboy mo na, pero karning baboy. Amen? Truly, I tell you, some who are standing, not the point. This one is the very nice one. Ayaw ikaulaw nga ikaw usa ka disciple. Amen? No? Look at this. The warning is to be ashamed of Christ means to hide our faith, it cost us something. The 12 years bleeding woman, ingon siya. Ulaw siya eh. Maulaw siya nga mailhan sa mga tao, mailhan siya nga naa si pagtuo kay Jesus Christ, tago-tago siya. Pag-agi ni Jesus Christ, ang gigunitan, and there's power. Ingon ni Jesus Christ, somebody touch my cloak, my cloth. Ingon ni Pedro, ay Jesus Christ, Jesus, Master, Lord, tagan kayo mga tao, nag-alirong, murabag ka ng sinulog festival ba? Tagan kayo, Lord. But ingon siya, there's something, and this crying old kaning babae, naghilak siya, ingon siya, Ginoo, akong mihikap nimo. Kaya nagtuo ko nga makahikap lang ko nimo, mamaayon ako. What's the point? Sekreto nga pagtuo. Kung Kristohanon ka, there is no secret faith. Amen? That's the lesson there. Mutrabaho man ka, ayaw kaulaw nga na kay Kristo. Ayaw kaulaw nga born again ka. Ayaw kaulaw nga lahi kag pagtuo kay sa uban. Amen? Kaya mong tapad, you are blessed by God. Ayaw ikaulaw nga ikaw disciple ni Jesus Christ. Another word, the promise. Sabay-sabay ta magbasa. There is future glory. The warning is this one, to be ashamed kung maulaw ka nga Kristohanon ka, maulaw ka kayang imong kauban sa pamilya or mga family or friend or colleague nimo, mga bisyuso, mga palahubog, and you join with them, walay kausaban imong kinabuhi kanila. You're just Christian on lips in mouth, but not in your Christian life, in the whole life. Okay? Another word. Okay? Sabay-sabay ta magbasa. I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed. Ang atong mga pag-antos karon dili makakumpara sa himaya nga ipadayag sa Dios kung siya mobalik na. Kaya padayon lang sa pag-alagad sa Ginoo. Kung naa kay mga pag-antos karon, naa kay mga kalisdanan, mga problema, padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Ay namong tapat padayon. Sabay-sabay ta magbasa. Kung kita mo barog alang kang Kristo karon, siya mo barog alang kanato sa kahangturan. You will not be like a rich man. The rich man died, called up Abraham. We will be like Lazaro. Nice ang Cebuano. Kung kita mo barog alang kang Kristo karon, siya mo barog alang kanato sa kahangturan. Amen. Conclusion ta. Sabay-sabay ta magbasa. Ang dalan sa cross mao ang dalan sa kinabuhi. Ingna imong tapad naa ba kay cross karon? Ayaw lang isulti sa iya ha kay basin og chat na niya unya sa atong grupo. Anyway, let's proceed. Sabay-sabay ta magbasa. Walay cross, walay korona. Walay sakripisyo, walay himaya. Sakripisyo jud ta sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Walay cross, walay korona. Walay sakripisyo, walay himaya. At ang palakpakan ng Ginoo. Hallelujah.